Attorney Carranza, balikan ko itong kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, and let's zero in dito sa issue niya, no? And let's see kung ano yung mga possible scenarios, no? Isa sa mga posibleng scenario ay i-overturn, meaning ibaligtarin yung paunang desisyon ng pre-trial chamber. Basically, the appeals chamber would be saying na walang jurisdiction ang ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. What happens kung yun yung maging desisyon mamaya? Well, the appeals chamber will not only say that it has no jurisdiction, it will then order the release of the, in this case, the respondent, no, the defendant. Hindi pa siya akusado dahil wala pang confirmation ng charges mismo. Pero tandaan rin natin, like I said earlier, na may kapangyarihan ang ICC prosecutor to open other investigations involving the same situation. Ibig sabihin, kung may mahanap siyang iba pang pwedeng maikaso, hindi lang kay Duterte, although si Duterte ang nakadetenido, no? Anyone else from the Philippines that the prosecutor believes committed crimes against humanity nung panahon ng drug war, pwede niyang sabihin sa ICC, sa pre-trial chamber, babalik sa pre-trial chamber yung kaso. Sabihin niya na, pwede ko bang buksan itong mga kasong ito at in the meantime, huwag mo nang ipawalang visa yung warrant of arrest. So, may mga posibleng variation na ganyan. Dahil korte ito hindi naman ito parang pinto lang, no, na buksan mo lang, lalabas ka na kaagad, o hindi pwedeng buksan hanggang doon ka dalang sa loob. No? On the other hand, if the appeals chamber affirms yung decision naman ng pre-trial chamber na may jurisdiction ng ICC, ang hihintayin yung decision naman ng pre-trial chamber kung dapat bang ituloy ang paglilitis, no? Trial laban kay Rodrigo Duterte. As you said earlier, it had 60 days after February 27 to make that decision. So hanggang katapusan nitong buwan ng Abril. Ang isa pa sigurong dapat din tandaan, 5 yung judges dyan sa appellate chamber. Para odd number, para walang tabla, no? There's no tie. So posibleng magkaroon ng majority, posibleng magkaroon ng mga dissenting opinion. In the past, nagkakaroon ng split, no? Nagkakaroon ng pagkakawatak-watak ang iba't ibang opinion ng mga judges sa appellate chamber. Pero may aral ding mapupulot sa mga iba't ibang opinion nila na kahit na bago itong issue na to, hindi pa ito natalakay sa ICC, yung iba't ibang opinion nila sa ibang kaso, may relasyon, no? May posibleng hint kung anong palagay nila. No? Halimbawa, Judge Ibanez Carranza, no, na sa appellate chamber, hindi related sa akin, taga-Peru siya. Meron siyang mga ruling sa Israel-Palestine case, no? May kinalaman sa jurisdiction, no? May kinalaman sa hindi pagiging miyembro ng Israel sa ICC. Anong implikasyon nito? Ano ang ibig sabihin kapag ang isang estado, isang bansa, hindi naman miyembro ng ICC, kinasuhan yung leader niya? Of course, hindi eksaktong pareho sa sitwasyon ng Pilipinas, sa sitwasyon ni Duterte, pero pwede siyang pagkatuunan ng pansin dahil baka may epekto. No? But anyway, ilang minuto na lang, malalaman natin. Ang isa pang tandaan natin, sa labas ng ICC, may sanctions laban sa mga ICC judges. Hindi lahat ng ICC judges, pero maraming ICC judges nag-impose, no? Pinatungan ng sanctions, ibig sabihin parang parusa mula sa gobyerno ng Estados Unidos. The US government imposed sanctions, itong Trump administration, on ICC judges and prosecutors, 11 people lahat ng mga opisyal ng ICC, dahil either pumayag sila na mag-issue ng warrants of arrest sa laban sa mga leader ng Israel, no? So parang ang Estados Unidos naging abogado ng Israel, o dahil pumayag silang buksan ang isang kaso tungkol sa torture laban sa mga sundalong Amerikano, mga CIA operatives dun sa giyera sa Afghanistan. No? So yung dalawang kaso yan, Israel, Palestine, Afghanistan,
yung mga judges na sa palagay ng US at ng Israel gustong parusahan ang Israel o gustong kasuhan ang United States, nag-impose ng sanctions. So, 5 sa mga judges na may kinalaman sa Duterte case ang kasama sa mga sanctions, no? Hindi pala 5, 4. 3 sa appeals chamber judges are under US sanctions. Isa sa pre-trial chamber na may kinalaman rin sa Duterte case ang under US sanctions, no. Sa palagay ko, hindi naman kasi judges sila pero mga tao din sila, apektado ang pamilya nila, hindi sila makakapag-transact ng mga banking transactions kung US bank ang involved. Nawawala yung kanilang Google account dahil ang Google is a US corporation, sumusunod sa sanctions. Nawala yung kanilang Microsoft access, no. So maraming epekto. Yung mga pamilya at mga anak nila halimbawa na nag-aaral sa US, hindi nila madalaw dahil wala silang visa, hindi sila papayagang pumunta sa US. So factor yan, no, in how they look at these cases. Dahil hindi naman kahit na professional sila, kahit na pata sila magpasya, nasa karanasan nila, no, kung anong klaseng mga tao itong si Trump, itong si Netanyahu, itong si Rodrigo Duterte. Hindi mo maiiwasan na papasok yung perceptions of persons like this in the minds of the judges.